So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, naalala nyo ba to yung balitang to, mga minamahal? Yung inaakusahan ni Harry Roque na itong si President Marcos ay meron daw pong sakit. So, ina-ask niya na total, meron kang medical condition, sana si Vice President Sara Duterte muna yung magsilbing acting president hanggat hindi ka pa gumagaling. Naalala niyo yan? Di ba kinontent natin yan, no? Tapos nag-comment pa nga ako. Sabi ko, sana all, itong si Harry Roque, hindi lang lawyer, hindi lang naging former spokesperson, bagkus doktor na din pala itong si Harry Roque. At saka, ano yung naging basihan niya? Diba, question natin, ano yung naging basihan ni Harry Roque kung bakit niya nasabi na itong si President Marcos ay may sakit? Meron ba siyang hawak na dokumento? Tapos, nang binasa ko tong article na to, gusto niya patunayan ni Marcos na siya ay walang sakit. Parang, di ba, ang labo mga minamahal, ikaw yung nag-akusa, dapat ikaw yung may daladalang ebidensya. Kasi inaakusahan mo na may sakit, so dapat puno na yung ebidensya mo na ibabato sa ating presidente na ka-resign siya kasi nga may sakit. Hindi yung ikaw pa yung mag-aas na patunayan mo sa taong bayan na wala kang illness. In the first place, ikaw yung nagsabi na merong sakit. Diba kaya nga may tiling? So nga, ito na nga mga minamahal. Dahil nga sa sinasabi nilang si PBBM ay may sakit pero wala naman pong doktor, ang nagpapatunay na itong si President Marcos ay may sakit, bumalik po sa kanila yung kanilang mga pinagsasasabi. Alam niyo kung bakit mga minamahal? Ito binalita ko na sa inyo to kahapon. Ano yung sabi dito sa balita? Sabi po ng Philippine Defense Forces Forum, alam niyo kung bakit ko i-content to ulit, mga minamahal? Kasi nga, madami po ang nagsabi sa akin na impeachable daw po itong ano ni Sara Duterte, itong kalagayan, ka-impeach na po mga minamahal kasi ano siya wala na po siyang capacity para maging vice president ng bansang Pilipinas, lalo pat meron na pong iilang mga psychologists ang nakakita ng kanyang behavior. So, nakita ng mga psychologists na parang merong tama sa pag-iisip itong si Sara Duterte. So, according dito sa news na to, mga minamahal, ang military clinical psychologist suggest that SWOH recent outburst may go beyond typical temper tantrums often associated with a prima donna complex. So, meaning mga minamahal, hindi pa to yung na-experience natin na totally 100%. Meron pang mas ilalala dito, mga minamahal, yung kanyang typical temper tantrums. So, kung yung nakikita natin na pananapak ng sheriff, yung pambabastos niya doon sa budget hearing, 'di ba? Level 1 pa lang yun. Meron pang mas ilalala itong pag-uugali ni Vice President Sara Duterte. So, sabi dito, the psychologist observe a symptoms. So, ano yung mga symptoms that could indicate underlying personality disorder? So, mental health, mental illness din to mga minamahal kapag meron kang issue sa personality mo. So, ngayon, kabilang na nga po dito is yung narcissistic personality disorder. Yung narcissistic personality disorder, which is yung NDP, intermittent explosive disorder, or EED, at yung antisocial personality disorder or yung ASPD. So, sa madaling sabi mga minamahal, dito sa ibig sabihin ng ng narcissist personality, ito po yung kumakarakterize sa ugali ng isang tao na very po siya mga minamahal, aggressive, exaggerated, feeling superior, tapos feeling special. So, which is ganun po yung ugali ni Sara Duterte na yung mundo is parang dapat nakaikot lang sa kanya. And yun po yung nagiging way niya para ma-take advantage niya yung ibang tao, yung kanyang pagiging feeling superior. Kumbaga, siya, high quality status sa lahat ng institusyon. Dapat siya lang kasi siya lang yung magaling. Superior nga, mga minamahal, siya lang yung tinitingala. Kumbaga, siya lahat.
Sakit yun, mga minamahal, yung yung narcissistic personality disorder. Kumbaga yung niya, yung sense niya sa kanyang confidence ay sobrang taas, sobrang exaggerated. 'Di ba? Kahit wala ka namang maipakitang napakagandang achievement, kumbaga ang lakas lang ng amats mo na ikaw alam mo to kahit hindi. 'Di ba may mga ganong tao, mga minamahal, yung anyabang, mayabang na nga, tas feeling pa nila sa sarili nila, superior sila. Which is yun po yung isang ugali din ni Sara Duterte. Yung pagiging superior, 'di ba? Tapos pangalawa sa nakita ng mga psychologist, mga minamahal, uulitin ko sa inyo, hindi po galing ito sa akin, tong balitang to. Nakita nyo naman na itong balitang to ay galing sa Philippine Defense Force Forum. So, meron pong mga iilang doktor ng psychology ang nakakita ng disorder ni Sara Duterte at nahalata nila through behavior. Kasi psychologist nga, 'di ba, mga minamahal. So, at least tayo, meron tayong reference. Not unlike sa sinabi ni Harry Roque na puro lang mismo siya lang yung nag-akusa pero wala namang factual evidence. So, sinasabi ko nga sa inyo, mga minamahal, once na tayo ay nag-vlog, ay meron pong mga ebidensya. Hindi pwede na wala tayong ebidensya kasi ayoko pong maging yung maging fake news peddler sa inyo, mga minamahal, kasi no one deserve na makarinig ng fake news. 'Di ba, lalo pat siguro influencer na din ata ako kung tawagin kasi nakakapag-influence ako. So walang tao ang deserve na makarinig ng fake news. So pangalawa niyang sakit na nakita ng psychologist is yung explosive device, improvised explosive device, or yung tinatawag na intermittent explosive disorder. So, ano nga ba yung intermittent explosive disorder? It is a mental health condition characterized by current sudden outbursts or anger or aggression. Ugali yun ni Sara Duterte, mga minamahal, yung mabilis magalit, mabilis uminit yung ulo. 'Di ba? Kita niyo yung ginawa niya doon sa budget hearing. Example na lang natin tinanong siya ni Senator Risa Hontiveros, para saan yung libro, ano yung context ng libro, ilang copies yung gagawin natin. Bigla siya nagalit. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ni Senator Risa Hontiveros. Noong 2016, di ba nagkwento na siya ng kung ano-ano. Galit na siya, mga minamahal. Tapos yung to the point na yung paper, ginaganon niya na. Di ba yung paglapag niya ng papel, ginaganon niya na. Tapos at the end of the hearing, ano yung sabi ni Sara Duterte? Congratulate niya lahat maliban sa isa. Di ba napaka-consistent na pagiging ni Sara Duterte? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, siguro kaya nakita to ng mga psychologists para maging awareness na din ito sa atin, mga mamamayang Pilipino, na what if pag siya yung maging presidente? Di ba? Ano yung mangyayari sa kanya pag maging presidente siya? Grabe. Tapos nakalagay din dito, people with this disorder may have verbal or physical aggression. Naalala niyo yung pamimisikal niya doon sa sheriff? 'Di ba? Ngayong sheriff na yun ay pinapatupad lang yung batas. So kaya niya sinuntok yung sheriff kasi alam niya yung mga squatter doon is butante nila. 'Di ba? Law is law and no one is above the law. Kasalanan mo na malate ka. 'Di ba? Yan nga, mga minamahal, feeling superior siya. Siya na nga yung late, siya pa yung galit. Di ba? O ano yung mga symptoms ng EED? Kabilang na nga po dun, mga minamahal, yung pagiging aggressive ulit. Yung violent behavior. Tapos yung disproportionate sa mga situation. Di ba? Ganun si Sara Duterte, mga minamahal. We can see na nandyan po talaga yung ugali ng intermittent explosive disorder sa kanya. Tapos yung panghuli, yung antisocial personality disorder. Ano nga ba yung anti-personality disorder or yung ASPD? Ito din po ay isang mental health condition characterized by a long-term pattern of degrading or violating the rights of other. Diba, wala na siya, mga minamahal, just to be honest, si Sara Duterte to. Yung wala na siyang pakialam sa iba. No, ito, si Sara na to. Diba? Sabi pa dito, violating the rights of other. Individual with ASPD often engage behavior that are deceitful. Si Sara ulit no. Manipulative and unlawful.
Yan po si Sarah, napaka-manipulative person. To the point na gusto niya pagmukain nakakaawa siya. 'Di ba? Mahilig silang magmanipula. Tulad ng sa KOJC. Nung ni-raid si Kibuloy, ano yung sabi niya? Ni-raid si Kibuloy dahil Duterte supporter si Kibuloy. Without knowing na hinuhuli itong si Kibuloy dahil may warrant of arrest kasi nakitaan ng probable cause na merong krimen na naganap. 'Di ba? According yan sa RTC. So pinapalabas niya yung pagiging manipulative person niya na kaya ginaganito si Kibuloy, it is that because Duterte supporter siya. Sinusupil siya. Ganun mga minamahal. Manipulative to the point na gusto niya, yung kumukuha ng simpatsya. Di ba? Ganun siya. Mahilig siyang magmanipula na to the point na sila yung nakakaawa. Kahit hindi naman kaawa-awa. To the point yung about sa flood control. Di ba? Napaka-manipulative niya doon. Gusto niya daw yung yung tawag dito, people deserve better. Pero yung totoong mga minamahal, deserve naman talaga ng Pilipino ng better. Pero hindi sa inyo. 'Di ba? Kung gusto namin ng better, hindi kayo. Madaming ibang better, hindi kayo. 'Di ba? Yan yung mahirap Salita sila ng salita, tapos bumabalik sa kanila mga minamahal ang mga sinasabi nila. 'Di ba? They may exhibit a lack of empathy, impulsivity, irritability, and aggression, and often have difficulty conforming to social norms. At isa sa mga napansin ko mga minamahal, hindi kayang makapag-relto ni Sara Duterte. Hanggang patama lang siya. Tulad ng mangga, hindi niya kayang patamaan si PBBM. Diba? O sino ba talagang totoong manggagamit. Tapos mga minamahal, syempre ngayon, yung lola ninyo, medyo nagkaroon na din ng tapang na nagbabanggit na siya na mali ang ginagawa daw ng Marcos administration. Mali para sa kanya kasi gusto nila sila yung maupo. 'Di ba? Mga minamahal. So, ito na nga yung point of view natin dito mga minamahal. Na yung sinasabi nila Harry Roque na itong presidente daw natin bangag addict, may mental health condition. Tingnan niyo mga minamahal. Ang bilis ng karma, no? After ilang ilang month lang to since nung kinontento ni Harry Roque. Ilang months lang to, wait. Tingnan natin August 10 pa lang, August 10. Ano pa lang ngayon? August 30. Diba? August 30. 20 days. 20 days pa lang, bilis ng karma. To the point na si Sara Duterte pala yung abnormal. So mga minamahal, pwede itong maging grounds ng impeachment kay Sara Duterte kasi napaka-incapable niya sa pagiging VP dahil nakitaan na nga siya ng mga psychologists ng mental health disorder na hindi niya na kailangang ipagpatuloy yung kanyang ginagawa kasi may pagkasintu-sintu siya. Di ba mga minamahal? Sintu-sintu ang ating VP. Kung hindi ka sintu-sintu, hindi ka makikitaan ng mga ganitong klaseng disorder. Di ba? Nakakahiya yun, mga minamahal. May disorder ka. Tapos sasabihin mo na matino kang naglilingkod. Diyos ko po, wag kami. Na nakakahiya lang kayo. So yun po, mga minamahal. Yun yung sabi ni Harry Roque na bumalik sa kanila. Dapat sila yung nagpapatest kahit papaano ng IQ nila. Kasi ang bobo nila Diba? So yun. Anyway, mga minamahal, magpapaalam na po ako kasi mamaya may lakad pa ako. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat po kayo, mga minamahal.